What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi ka dapat makipagkaibigan sa babaeng gusto mo. Sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships. And ang pinakasentro ng sinishare ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo magkaroon ng isang feminine, loyal, loving, supportive na girlfriend, then you want to improve your masculinity. Alright? And sakto, andun ako sa journey ko to be the best masculine version of myself. And kung gusto mo sumabay, then subscribe ka sa channel ko dahil almost daily and weekly nagsishare ako dito ng mga knowledge o mga natututunan ko based on my experiences para maging best masculine version of myself. At kung gusto mo sumabay, sabay ka na. So yun. So ang topic natin sa video na to is bakit wag kang makikipagkaibigan sa babaeng gusto mo? So kung may gusto kang babae at ang plano mo ay kaibiganin muna siya hanggang sa mahulog siya sa'yo, wag mong gagawin yan kasi sineset up mo lang yung sarili mo na mapunta sa friend zone. Ganito kasi yon. Akala nating mga lalaki, kapag smooth at predictable lang lahat, magugustuhan tayo ng babae. Kaya akala natin ang best move ang maging kaibigan lang muna. However, women are biologically wired to sexually respond to the killer part of a man rather than the kind part. Meaning, mas gusto nilang mag-submit sa mga lalaking intimidating at aggressive kaysa sa mga lalaking play safe at submissive. Kapag ang ginawa mong diskarte ay maging mabuting kaibigan lang niya dahil umaasa ka na eventually magugustuhan ka niya, magiging boy best friend ka lang niya panghabang buhay hanggang sa may isipan mong umamin at magiging awkward ang lahat. Or pwede din namang hindi ka umamin dahil natatakot ka na mawala yung bare minimum na attention at validation na binibigay niya sa'yo bilang kaibigan niya. At habang buhay mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Okay? Kaya papayag ka na lang na mag-settle for less at maging boy best friend niya. So ano ba yung boy best friend? Okay? Pag naging boy best friend ka niya, para ka lang ding best friend niyang babae, pero may tite na ayaw niyang hawakan o makita. Boy best friend is a guy who is overly available, avoids conflict, seeks approval, and play it too safe. Kapag ganito ang setup mo, walang sexual attraction na mangyayari dahil you will become sexually and emotionally invisible to her. Pag walang sexual attraction, may kita ka niya na pangkaibigan lang talaga. Gusto mo ba yun? Alam kong ayaw mo yun. Okay? Isa sa mga ginagawa ng mga lalaki kaya nagiging boy best friend na stuck sa friend zone ay gustong-gusto nila na kunwaring nakikinig sa lahat ng problema ng babae at mabigay ng tulong para masolusyonan to. Kumbaga nagiging sila parang si Tulpo. Okay, nagiging si Tulpo, nagiging Bob the Builder. Alam mo yung shoulder to cry on? Kasi akala nila the more na nakikinig sila sa problema ng babae, the more na nagugustuhin sila ng babae. Okay? The more na ma-attract nila yung babae, the more na gugustuhin ng makipag-sex sa kanila ng babae. In which hindi. This is the worst seduction strategy kasi baliktad ang nangyayari. The more na para kang nagiging therapist sa kanila, the more na nagiging shoulder to cry on kanila, the more na nagiging problem fixer kanila, Bob the Builder kanila, it lowers her emotional tension. Okay? At kapag nawala ang emotional tension, wala na din yung desire niya to be penetrated by you. Once na makategorize ka ng babae bilang best friend niyang lalaki, okay, once na mapunta ka na sa friend zone, ay ito, safe guy to, best friend ko tong lalaking to. Once na mapunta ka na sa box na yon, okay, once na mapunta ka na sa box na yon, bilang isang boy best friend niya na lagi niyang kinikwentuhan ng mga problema niya, lalong-lalo na kung kinikwento niya na sa'yo yung mga problema niya sa mga lalaki sa paligid niya, you are no longer viewed as her sexual option.
Nagsayang ka lang ng oras at energy mo sa pakikinig ng mga problema niya, trying to be overly available sa kanya tuwing kailangan niya, nandyan ka lang kalagi. Gusto mo laging solusyonan yung mga problema niya. Kumbaga nagsayang ka lang ng time at energy mo sa pagiging boy best friend niya dahil wala namang mapupuntahan talaga yun. And you know what? You actually deserve kung bakit nangyari sa'yo yan, kung bakit ka napunta sa friend zone. Because hiding your sexual agenda under the guise of friendship is dishonest and manipulative. Typical torpe nice guy seduction strategy to that involves repressing your sexual drive in the hopes that she will eventually realize what a great guy you are. However, this is a form of self-abandonment that will only increase your anxiety and lower your confidence. Okay? That's why it's very manipulative to hide your sexual agenda na magkunwaring kaibigan lang gusto mo. Kahit more than friends talaga ang gusto mong situation o interaction nyo sa kanya. So, nangyayari lang is, this is a form of self-abandonment. And kapag inabandon mo yung sarili mo, is mas bababa yung confidence mo sa sarili mo. Kasi ayun, inabandon mo na yung sarili mo, ibig sabihin hindi mo nakakampi yung sarili mo. Ikaw na nga, kakampi mo na nga lang yung sarili mo dito sa mundo, iniwan mo pa. That's why tumataas yung pakiramdam ng anxiety mo, yung pagiging anxious mo. That's why yung bili mo sa sarili mo sobrang baba. Kasi sarili mo hindi mo kakampi. Ina-abandon mo yung sarili mo if pumapayag ka na magsettle sa mga bagay na hindi mo gusto. Magsettle sa mga bagay na mas mababa sa gusto mo talaga. And the more na maramdaman ng babae na anxious ka at mababa ang confidence mo, the more na hindi ka nila magugustuhan. Also, women possess a highly developed radar for congruence. Okay? Congruence meaning the alignment of your thoughts and your actions. Kapag nagkukunwari ka na bilang kaibigan lang ang gusto mo, kahit na sexually attracted ka naman talaga sa kanya, they will sense incongruence sa thoughts at action mo which makes you appear creepy and untrustworthy. Yan yung nagbibigay sa kanila ng icky na feeling. Okay? Na kaya nila nafe-feel na creepy ka bilang isang lalaki tuwing kasama ka nila. It's because incongruent. Hindi aligned yung thoughts at actions mo. That's why you're acting creepy, you're acting awkward. At mararamdaman yun ng babae kasi nga meron silang radar dun. Nararamdaman nila. Malakas yung pakiramdam nila sa congruence. That's why it's really important na congruent dapat yung thoughts sa actions mo. Okay? Sabi nga ni Dr. Robert Glover, women don't sleep with a man because they have gotten to know him. They get to know the man they want to fuck. Ibig sabihin, sa Tagalog, tatagalogin ko, hindi binebembang ng mga babae yung isang lalaki dahil nakilala nila to. Okay? Kinikilala nila yung lalaking gusto nilang bembangin. Ganon yun. So, that's why accepting, okay, bilang isang lalaki, you need to understand na kasalanan mo kung bakit ka napupunta sa friend zone dahil pumapayag ka na magsettle sa ganung setup kahit na meron kang mas malaking desire. That's why accepting the boy best friend role is considered as self-sabotage. Okay, sinasabotahin mo yung sarili mo. Sinisira mo yung mojo mo. Sinisira mo yung alam mo yung drive mo bilang isang lalaki. Sinisira mo yung masculine energy mo. Yung desire mo to conquer. Yung desire mo sa mga challenges. Kasi nagsisettle ka for less. That's how you sabotage your masculine energy.
So, ang strongest move mo bilang isang lalaki sa mga ganitong sitwasyon is to refuse to participate in an arrangement that does not meet your needs. If mapupunta ka sa isang situation na sa tingin mong hindi mamimit yung standard at yung needs mo, then much better na umalis ka na lang sa situation na yun. Much better na umalis ka sa interaction na yun. That's why be true to yourself. Ano yung mga desires mo? Act on your desires. Don't repress yourself. Kasi nililimit nun yung sarili mo. That's why it's a form of self-sabotage kapag nagpukunwari ka. Not only you sabotage yourself, but also you sabotage your relationships. Kasi ang mangyayari nun is you will try to manipulate yourself instead of genuinely and authentically getting what you want. Again, the more na minamanipula mo yung mga bagay na nangyayari sa'yo, is the more na short term lang yung fulfillment na mararamdaman mo. Pang short term lang yan. That's why it's really important to be congruent. Okay, be congruent with yourself. Gawin nyong kakampi yung sarili nyo. I-align nyo yung actions sa thoughts nyo. Don't try to manipulate someone. Don't try to hide your agendas. There's a way, okay? There's always a way to make someone feel that you like her. Kaya ito nga yung tinuturo ko sa inyo eh. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Okay? That's why inside the man cave, tinuturo ko doon yung tinatawag kong modern ligaw by attraction inertia. So malalaman mo doon step by step kung paano ka makakawala sa friend zone at hindi na maging boy best friend ng isang babae. By being willing to walk away, you demonstrate the masculine strength and self-respect that actually makes you a prize worth winning. So kung interesado ka sa isang group coaching community dahil gusto mong maging confident, masculine at magkaroon ng loyal, loving girlfriend this year, then join us inside. Click mo lang yung link sa description box nandyan. Meron din sa bio ko, check mo sa profile ko or sa comment section. So yun lang, if you enjoyed this video, please like, subscribe, and I'll see you on the next one. Let's go.